Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mama, huwag mo po ko iwan dito. Halos lumuhod na si Blake sa harap ng ina habang umiiyak. Pinipilit niyang kumapit kahit halos ipagtulakan na siya ng ina sa madre na kukuha sa kanya. Pilit siyang inaalo ng madre at kinukuha na sa ina para hindi na siya masaktan, pero ayaw niyang bumitaw. Kahit ramdam na tila walang pakialam ang ina sa kanya at hindi siya mahal, hindi pa rin niya gustong malayo rito. Sa kabila ng lahat, ina pa rin niya ito. Pumasok ka na, Blake. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Mas mapapabuti ka kung dadalhin kita rito. Galit ang boses ng kanyang ina, pero hindi magawang tumingin sa kanya. Umiling siya. Pero mama, anak mo ko. Huwag mo kong pabayaan. Huwag mo kong iwan. Hindi kita gusto. Hindi mo pa ba nararamdaman yun? Magiging masama lang lalo ang buhay mo kung patuloy kang sasama sa akin. Hindi ako naniniwala. Ayaw kong maniwala na ganoon. Pwes, ganito ang paniwalaan mo, Blake. Humarap ng kanyang ina kay Blake. Namumulang mukha nito. Hindi lang niya mawari kung dahil ba iyon sa naiiyak ito dahil iiwan siya o iyon ay dahil sa galit na ayaw niya makinig. Magiging masama ang buhay ko kapag kasama kita. Habang kasama kita, lalo lang ako maghihirap. Hindi ko kailangan ng isang bata na sasabit-sabit sa buhay ko. Hindi kita kailangan. Ikaw ang malas ng buhay ko. Naiintindihan mo ba yun? Malas ka. Mula nang dumating ka sa buhay ko, dumalang na mga project ko bilang modelo. Dapat ay inaasahan ko na yun. Hindi maganda para sa mga modelo ang magkaroon ng isang anak. Sa pagbubuntis ko sa'yo, nasira ang inaalagaan kong katawan para sa career ko. Sa una pa lang naman dapat, hindi na kita binuhay. Mrs., nagsimula na makialam ang isa pang madre. Mukhang hindi nagustuhan ang pinagsasabi sa kanya ng ina, pero hindi tumigil ang kanyang ina sa paglabas ng saloobin. Ang akala ko, nakapulot na ako ng ginto na makilala ko ang lintik mong ama. Pero trinato lang niya akong parang basura. Napakawalang hiya niya. Hindi iyon ang unang beses na naglabas kay Blake ng saloobin ng ina. Sa edad na 7 taon gulang, pakiramdam niya masyado na siyang mulat sa buhay dahil na rin sa ina. Hindi magandang turing ito sa kanya. Hindi ito sang normal na ina. Madalas na umuwi itong lasing. At tuwing lasing, palaging sinasabi kung gaano kasama ang kanyang ama. Na dahil daw rito, nasira ang buhay nito. Minahal kasi ng gusto ng ina ni Blake ang ama niya, pero ibinasura lang sa huli. Nang malaman na buntis ang kanyang ina, ni hindi man lang nagpakita ang ama na kagustuhang pakasalan nito o panagutan. Basta na lang daw itong pinalayas ng ama sa buhay nito. Tuwing lasing ang ina, madalas isinasaktan din siya nito. Pero sa kabila ng lahat, ayaw pa rin iwan ni Blake ang ina. At gusto niyang maniwala na pwede itong magbago. Pero mukhang nagkamali siya dahil halos ipagtabuhin na siya nito sa bahay ampunan na iyon. At kagaya niya, hindi na rin kita gusto, Blake. Hindi ko na kaya. Habang lumalaki ka, pakiramdam ko ay lalo ako nilalayuan ng grasya. Malas ka sa buhay ko. Malas. Mama, nanghina si Blake sa mga sinabi ng ina. Masyado siyang nasaktan. Nang dahil doon, unti-unti na siya napabitaw rito. Goodbye, Blake. Iyon lang, at nang makabitaw siya ng tuluyan, ay lumayo na ang kanyang ina. Naibigay na nito sa mga madre ang mga papeles niya kanina, kaya wala nang problema kung iiwan siya nito doon. Sinabukan siyang aluin ng madre. Tahan na iho, huwag ka mag-alala. Hindi ka naman namin pababayaan dito. Hindi pa rin mapigilan ni Blake ang humikbi. Napakasakit pa lahat. Mahal niyang ina sa kabila ng masamang ginagawa nito sa kanya. Ito lang ang pamilya niya. Ito ang kasakasama niya mula bata pa. Kung hindi siya mahal ng kanyang ina, hindi ba dapat matagal na siya nitong inaampon? Pero hinayaan siya ng ina na mabuhay sa poder nito sa loob ng 7 taon. Hinawakan ng isa pang madre ang kabilang kamay niya at sinubukan din siyang aluin.
Napapiksi si Blake sa ginawa nito. Nanlaki bigla ang mga mata ng madreng iyon nang makita ang dahilan kung bakit siya nagkakaga noon. Sinasaktan ka niya, wika nito nang makita ang pasa sa kanyang kamay. Itinago ni Blake ang mga kamay. Wala po ito, tumiim ang bagang na madre pero pagkatapos ay lumambot din ang muka. Magiging maayos ang lagay mo rito. Sisiguruhin ko iyan. Sinubukan pa siyang yakapin nito na parang gustong iparamdam na totoo ang sinasabi. Sandali nag-alinlangan si Blake pero tinanggap din niya ang yakap. Nagustuhan niya ang pakiramdam pero hindi maiwasang mailang. Lalo na at pagkatapos na yakapin ng madre ay hindi niya nagustuhan ang nabasa sa mga mata nito at ng isa pang madreng kasama nito. Awa, nangiyain siya ng mga madre na pumasok na sa loob ng bahay ampunan. Ganoon lang din ang nakita niya sa mga mata ng mga batang mukhang pinapanood pa yata ang naging drama sa labas na iwan siya na kanyang ina. Lalong sumama ang pakiramdam ni Blake. Hindi niya gustong kaawaan siya. Naaalala niya iyon na lang palaging reaksyon na nakikita sa mga kapitbahay nila tuwing nakikita ng mga ito na sinasaktan siya ng kanyang ina. Kaysa kaawaan din ang sarili, nahihiya siya kapag nakikita ang awa sa mga mata nito. Welcome sa childcare. Ako nga pala si Nimbus. Pagbate ng isang batang lalaki na sa tansya niya ni Blake ay kaedad lang niya. Ako naman si Riker. Wika ng isang kasamang batang lalaki na nagpakilalang si Nimbus. Nagpakilala rin ang ilan sa mga batang pumaligid sa kanila. Kumunot ang noo ni Blake sa tila masaya pang aura ng mga ito sa kabila na nakitang awa kanina sa mga mata pagkatapos sasaksihan sa labas ng pamimigay na lang basta sa kanya ng ina. Alangang tinanggap niya ang mga pagpapakilala. Mukhang mababait naman ang mga ito pero hindi pa rin gusto ni Blake ang pakiramdam. Hindi pa rin nawawalang sama ng pakiramdam niya. Tumatak sa kanya na mga batang dinadala lang sa mga ampunan ay mga batang ulila. Mga batang nawawala o hindi kaya ay namatay ang mga magulang. Hindi siya ganoon. Buhay pa ang kanyang ina. Iniwan lang siya. Maaring buhay pa rin ang kanyang ama. Pero dahil sa sakim na pag-iisip ng ina, mas pinili nitong huwag siyang ibigay rito. Kahit ang ipakilala sa ama ay hindi rin ginusto ng ina. At ngayon ay mas ginustong basta na lang siya alisin sa buhay nito. Napakasama ng pakiramdam ni Blake. Napakasakit. Hindi niya gusto ang nararamdaman. Bakit siya ginanito ng ina? Tinitiis niya ang lahat ng galit at pananakit. Manatili lang siya sa piling nito. Oo, mahirap at aaminin niya na naaapektuhan din siya ng gusto sa pananakit na ginagawa ng ina. Pero sa kabila ng lahat, ina pa rin niya ito. Ito na lang ang masasabi niyang pamilya. Ayaw niyang mawalay rito. Pero pagkatapos ng lahat ng galit, sakit at mga pananakit, nagawa siyang iwan na lang ng ina. Pakiramdam niya ay naawa na rin siya sa sarili. Pero hindi, ayaw niya maging ganoon. Ayaw niyang maramdaman na ganoon siya. Maghiwalay na tayo. Hindi mapigilan ni Blake na hindi makiusyoso sa nangyayari sa paligid niya. Lalo na at hindi kalakihan ang bahay na tinutuluyan niya ngayon. 3 buwan pagkatapos sa dalhin sa childcare orphanage ay nagsimula ang mga nagtatangkang umampon sa kanya. Ang una nagtangkang umampon sa kanya ay middle-aged na negosyante mag-asawa. Kilala ito ng mga madre sa bahay ampunan kaya naging madali ang ipagkatiwala siya. Nang makita raw siya na mag-asawa ay instantly nagustuhan siya ng mga ito. Gusto rin ni Blake ang mga ito. Mukhang mabait kasi ang mag-asawa. Pero bago pa maasikaso ang pag-aampon sa kanya, namatay ang dalawa sa isang car accident. 6 na buwan pagkatapos niyon ay ang pagdalaw ng mag-asawang katapang. Okay naman ang mga ito pero hindi kagaya ng una nag-ampon sa kanya, hindi agad pinagkatiwalaan ng mag-asawa ng mga madre. Bago lang kasi na dumadalaw ang mag-asawa at gustong siguruhin ng mga madre na maayos siyang maaalagaan. Itinuturing siya na mag-asawang katapang na special case dahil na rin sa mga pinagdaanan niya bago siya dalhin sa bahay ampunan. Dahil doon, binigyan ng trial period ng mga madre ang mag-aampon kay Blake. Sa loob ng 3 buwan ay titira siya sa bahay ng mga ito para makita kung magiging maayos ang lagay niya roon. Linggo-linggo rin siyang binibisita ng madre para tingnan kung ano magiging buhay niya sa mag-asawa. Sa umpisa ay maayos naman ang mag-asawa sa kanya, mabait ang mga ito. Inaasikaso siya at maayos ang buhay ng mga niya.
Pero ilang linggo bago matapos ang trial period, halos araw-araw nag-aaway ang mag-asawa. Hindi nagkakasundo, palaging galit ang dalawa, lalo na si Mr. Katapang. Minsan, isinabihan pa nito na puta ang asawa. Siguro nga ay dapat na maghiwalay tayo. Wala kang kwentang asawa. Inutil, baog, sigaw naman ni Mrs. Katapang. Nakatikim ang ginang na malakas sa sampal mula sa asawa. Pinagsisihan ko na pinakasalan kitang babae ka. Pagkatapos sa matinding pag-aaway ay ibinalik si Blake na mag-asawang Katapang sa bahay ampunan. Parehong desisyon iyon ng dalawa. Kagaya ng una ay nasaktan din si Blake. Napalapit na siya sa mag-asawa. Ilang buwan din sila na nagsama. Isama pa, umasa siya na kagaya ng sinasabi ng mga madre, magiging maayos ang buhay niya. Magiging maayos din siya sa mag-aampon sa kanya. Pero bakit ganoon ang naging buhay niya? Para siya naging isang laruan, pinagpapasapasahan. Nagulat ang ilan sa mga kasamahan ni Blake sa bahay ampunan nang malamang hindi na naman naging matagumpay ang pag-aampon sa kanya. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang narinig na pag-uusap ng kasamahan na dalawang batang babae na halos kasing edad lang din niya. Hindi niya masasabing kasundo niya mga ito. Bihira lang kasi siya makipag-usap sa mga bata roon. Kung may kinakausap man, iyon ay ang mga kasamahan niya sa kwarto na pawang mga batang lalaki. Hindi niya gustong mapalapit pa sa iba. Bakit siya palaging ibinabalik? Masama siguro siyang bata. Hindi ba? Hindi nga siya nakikipaglaro sa iba. Sumasama nga siya kina Nimbus, pero madalas tahimik lang siya. Baka naman malas talaga siya. Hindi ba iyon ang sinabi ng nanay niya na iwan siya dito sa bahay ampunan? Malas siya kaya gusto siyang iwan dito. Minalas din siguro ang mga tao nag-aampon sa kanya kaya siya ibinabalik. Hindi pinansin ni Blake ang narinig na usapan. Nagtuloy siya sa kwartong tinutuluyan sa bahay ampunan. Doon ay nakita agad niya ang mga kasamahan ay sa kwarto na sina Nimbus, Alaric, Jonas, Easton at Riker na nagulat nang makita siya. Nag-usisa ang mga ito pero hindi niya pinansin. Sa halip, kumuha siya ng papel at doon nagsimula magpinta na parang bang sa pamamagitan niyon may ilalabas niya ang nararamdaman. Ginamit niya ang watercolor na ginagamit nila sa eskwelahan. Maganda sana, kaya lang ang didilim naman ng mga kulay na pinili mo, Blake. Wika ni Jonas. Lumapit ito at tiningnan ang ginagawa niya. Huwag mo akong pakialamanan, sigaw niya. Nalaman na namin ang nangyari sa'yo. Alam namin na nasasaktan ka kaya ganyan. Pero huwag ka mag-alala. Nandito lang naman kami palagi sa tabi mo. Sama-sama tayo. Saad ni Jonas. Hindi ko kailangan ng kahit sino. Sigaw ulit niya. Pagkatapos ng lahat na nangyari, gusto nang maniwala ni Blake sa mga sinabi ng mga batang babae. Malas nga siguro siya. Mas mabuti na ilayo na lang niya ang sarili sa iba. Pero hindi nagpapigil ang mga kaedad na batang lalaki. Niyakap pa siya ni Alaric. Huwag kang mawala ng pag-asa sa buhay. Magiging maayos din ang lahat. Iyan din ang sinabi ni na sister. Pero anong nangyari sa akin? Iniwan ako ng nanay ko. Namatay ang unang dapat ay mag-aampon sa akin. At ngayon, ibinalik na naman ako sa bahay ampunan. Malas nga siguro ako. Malas, bulalas ni Blake. Huwag mong isipin yan. Kahit di naman kami, iniisip na parang ang mamalas namin. Sino bang may gustong manatili sa ampunan? Kahit maganda ang turing sa atin dito, syempre maganda pa rin na may sarili tayong pamilya. Pero kahit isa, walang magtangka na mag-ampon sa akin. Pero ayaw ko mawala ng pag-asa. Darating din ang araw na masasabi natin magiging maayos ang buhay natin. Wika ni Easton. Natigilan si Blake. Tumingin siya sa 5 kaedad ng mga batang lalaki. Napakunot ang noo niya. Hindi man kasinsama na nangyari sa kanya ang mga nangyari sa mga ito. Pare-pareho rin silang naiwan. Naiwan ng kani-kanilang pamilya. Pero para hindi pa rin nawawala na pag-asa mga ito. Huwag mong ilayong sarili mo sa mga tao, Blake. Hindi lang ikaw ang bata sa mundo na dumaranas ng hirap. Sabi ni Nimbus, matagal lang siya nakatitig sa 5 kasamang bata. Hindi niya gustong tanggapin ang sinasabi ng mga ito. Hindi na niya kaya. Masyado na siyang nasaktan. Pero kahit ganoon, isa lang ang kaya niyang gawin sa ngayon. Iyon ay ang pagtanggap sa pagpasok ng 5 batang lalaking ito sa buhay niya. 9 na taong gulang si Blake na may dumating na mga bigating bisita.
mula sa iba't ibang bansa sa childcare orphanage. Lahat ng mga bata ay masaya at umaasa na isa sa mga mapipili na maampon ng mga ito. Pero hindi si Blake. Sa kabila ng pagtanggap kina Nimbus bilang mga kaibigan, hindi rin niya gustong umasa muli na magiging maayos ang lahat, na balang araw ay may mag-aampon din sa kanya kagaya ng kagustuhan ng mga naging bagong kaibigan. Maayos na siya sa childcare, hindi na niya kailangan pa na mag-aampon, natuto na siya sa nangyari. Mas gusto niya nandoon na lang, mababait naman ang mga tao roon, masaya na siya sa buhay. Kaya naman ngayong araw, sa halip na makisali sa mga activity para lalo makilala ng mga bisitang foreigner na may balak daw na mag-ampon, pinili niya magkulong sa kwarto. Doon ay gumuhit siya at nagpinta ng paborito niyang ginagawa. Ayon sa mga madre at mga kasamahang bata sa orphanage, malaki raw ang talento niya sa pagguhit at pagpinta. Proud ang mga ito sa kanya, kaya madalas na nakadisplay sa lobby ng orphanage ang gawa niya. Hindi iilang tao ang nakapansin niyon, nang dahil doon ay mas marami ang nagka-interes na mag-ampon sa kanya. Mayroon kasi siyang kakaibang talento, pero sa tuwina ay umaayaw siya. Madalas siya nagdadahilan sa mga madre dahil na rin sa mga naging karanasan noon. Hindi naman siya pinipilit ng mga ito at hinahayaan na lang sa gusto niya. Hindi gusto ni Blake na mapansin kaya pinili niya na magtago. Nag-concentrate na lang siya sa pagguhi at pagpinta. Para sa kanya ay iyon ang tamang oras para gawin iyon. Pakiramdam kasi niya ay mas nagagawa ang hilig kapag walang taong nakapaligid sa kanya. Gusto niya na mag-isa lang. Ayaw niya ng istorbo. Naiirita kasi siya. At dahil abala ngayon ang mga kasamahan sa orphanage, kaya ramdam ni Blake na makakapag-concentrate siya. Nasa kaligitnaan siya ng ginagawa nang biglang bumukas ang pinto. Napatigil si Blake sa ginagawa. Sumigaw siya pero hindi lumingon. Hindi ako pupunta sa activity. Iwan niyo ako. Sanay na mga kaibigan niya sa brusko niyang ugali, kaya hindi na ikinahihiya ang sinabi. Pagkatapos kong makita ang mga painting sa lobby, sa palagay ko, hindi ko kayang umalis nang hindi ka kasama. Dahil hindi pamilyar ang boses at kakaibang accent, ay subagot inapalingon si Blake. Sandali pa siya natulala na magtamang kanilang mga mata ng tao ng istorbo sa kanya. Pareho sila ng mga mata na nakitang lalaki na mukhang foreigner, light blue eyes. Isa rin iyon sa mga dahilan kung bakit bukod sa talento, maraming gusto mag-ampon sa kanya. Sa murang edad kasi, ay makikita na raw na makisig siya dahil maganda raw ang kulay ng mga mata niya. Kakaiba, kagaya rin ng brownie ang buhok. Ayon sa mga madre, baka ang mga iyon inamana niya sa kanyang ama. Baka foreigner daw ito. Ganoon din ang paniniwala ni Blake kahit hindi iyon aminin ng ina, pero binabaliwala na lang niya iyon. Kagaya na pagbaliwala niya sa lungkot na pag-iwan sa kanya ng ina sa bahay ampunan. Naging napasakit ng lahat sa murang edad. Itinatanim niya ang galit sa lahat ng mga taong nang iwan sa kanya. Pero kahit hindi na niya gustong ganoon, balikan ng mga taong iyon. Pagkatapos ng lahat, ni hindi rin talaga siya ginusto ng mga ito. Isang pagkakamali lang ang lahat. Isa lang siyang pagkakamali. Ikaw ang artist sa likod ng paintings at drawings na nasa lobby, right? Sabi sa akin na madre na nakausap ko kanina, baka daw nasa room mo ikaw dahil ayaw mo makilahok sa mga ganoong activities. Sasamahan sana niya ako dito, pero may importanteng gagawin. Sabi niya, ako na lang daw pumunta dito. Pagpapaliwanag pa ng foreigner na lalaki kung paano siya nito natuntun. Wala akong pakialam. Ayaw ko ng ibang tao dito. Leave me alone. Naintindihan ni Blake na maaring isa ang lalaki sa mga sinabing dadalaw na foreigner, kaya sinubukan niya magsalita ng Ingles. Dahil sa mga sponsor ng bahay ampunan, nagagawa nila mga bata na mag-aral at maganda ang pagtuturo ng Ingles sa eskwelahan kung saan sila naka-enroll. Kaya masasabi ni Blake na kaya rin niya makipagsabayan sa lalaki kung makikipag-usap ito sa kanya. "You're rude," komento nito, pero sa halip na mainis o magalit, ngumiti pa ito. "I like it," kumunot ang noo ni Blake. Kahit sanay na mga tao sa orphanage na burusko ang kanyang ugali, madalas inapapagsabihan pa rin siya dahil doon. Masama raw iyon, kaya bakit ganoon ang reaksyon ng lalaking foreigner? Lumapit sa kanya ang lalaking foreigner, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na tignan ang hitsura nito. Napansin niya na parang may pagkakahawig silang dalawa. Kapareho ng mga mata niya, pareho rin ang kulay ng kanilang mga buhok. Matangos din ang ilong niya, kagaya nito.
Pero dahil noong bata pa, inadapa siya na naging sanhi para mabali ang isang buto sa ilong niya. Medyo crooked yun, nakaramdam ng kakaiba si Blake habang nilalapitan siya ng lalaking foreigner. Pero hindi katulad niya, tila wala naman itong pakialam. Tiningnan lang nito ang ginagawa niya. Very nice, I like you already. Tumango-tango pa ito, saka nagbigay ng malaking ngiti. Hindi ko gusto na magustuhan ninyo ako, asek niya. Tumaas ang isang kilay ng lalaking foreigner. Pero bakit? Ang ibang bata nagkakandara pa na maampon sila. Pero ikaw, hindi ko gusto na magustuhan nila ako at ampunin ng kahit na sino. Natigilan ito sa sinabi niya, pero ngumiti rin pagkatapos. Isa akong sikat na Italian painter para alam mo at nauunawaan ko kung bakit ayaw mo na makisama sa ibang tao. Kalimitan sa mga artist ay ganyan ang gusto. Ako din at dahil dyan, lalo kitang gusto. Hindi mo maintindihan, hindi lang sa pagtatrabaho gusto ko mag-isa. Ayaw ko na may umampun sa akin. Ayaw ko na magkaroon ng ibang pamilya na mamahalin ako. Pagkatapos sa huli ay, hindi yan problema iho. Pwede mo ako maging pamilya, pero wag mong asahan na mamahalin kita. Kumunot ulit ang noo ni Blake. Pwede ba iyon? Gusto siyang ampunin ng lalaking foreigner, pero hindi siya nito mamahalin. Gusto siyang gawing pamilya, pero hindi siya papahalagahan. Wala din akong kakayahang magmahal, pero gusto ko na may matatawag na pamilya. Gusto ko ng isang tao na magpapatuloy na aking nasimulan habang ako'y tumatanda para suportahan ako dahil sa palagay ko, ikaw ay may talent at may kakayahan ng tulad sa akin, kaya ikaw ang gusto ko na maging pamilya. Natulala si Blake pagkatapos ay napaisip sa mga sinabi ng lalaking foreigner. Ginusto ko ito, pagkumbinsi ni Blake sa sarili. Naging matagumpay ang pag-aampon sa kanya ng nakilalang Italianong pintor na si Mr. Matteo Artila. Sa kabila ng tila hindi katanggap-tanggap na dahilan nito para gustuhin siyang ampunin na tanging sa kanya lang naman sinabi, pumayag siya sa gusto ng lalaking foreigner. Sa lahat ng mga gusto mag-ampon kay Blake, si Mr. Artila lang ang hindi nagbigay sa kanya ng matinding affection. Kahit siya ay naguguluhan sa sarili pero tila nagustuhan niya ang ganoon. Ituturing siya ng isang pamilya nito pero hindi mamahalin kagaya ng inaasahan niya na makukuha sa mga dati nagtangka mag-ampon sa kanya. Pero sa huli ay nabigo lang din dahil yata roon parang gusto lang ni Blake na hindi na mahalin pa. Sa murang edad, natakot siyang mabigo pero hindi kakaiba ang gusto ng sikat na pintor. Alam niya na hindi siya mabibigo. Sa una pa lang kasi ay hindi na siya nito pinaasa ng isang bagay na ginawa ng ibang tao sa kanya. Pero hindi lang iyon ang dahilan ni Blake. Nalaman din kasi niya na pagkatapos na naging activity ay nagkataong napili ang 5 malalapit na makaibigan niya na ampunin. Ibig sabihin ay aalis na mga ito ng orphanage at maiiwan siya mag-isa roon. Maayos naman siya na mag-isa pero ayaw niya maiwan. Hindi niya gusto ang ibang mga bata sa bahay ampunan. Kaya minabuti na lang ni Blake na kagaya ng mga kaibigan ay magpaampun na rin siya. Kung titignan din naman ang kanyang hinaharap, sa tingin niya ay magiging mabuti siya. Pareho sila ng hilig ni Mr. Artila. Hindi man siya makakatanggap ng kahit anong pagmamahal mula sa pintor, masasabi magkakasundo sila dahil na rin sa klase ng pamumuhay nito. Tinotoo ni Mr. Artila ang pinangako nito sa kanya, no emotions attached. Kung ang ibang mga kaibigan ay madalas sa dalawin at padalhan pa ng mga nag-ampon bago maging legal ang pagkuha sa mga ito sa bahay ampunan, hindi siya. Nakikipag-communicate si Mr. Artila sa mga madre pero hindi sa kanya. Ang mga tauhan nito ang personal na pumupunta sa Pilipinas para ayusin ang mga papeles ng pag-aampon sa kanya. Ngayon ay nasa Italy na si Blake. Dapat ay magiging masaya siya dahil naging matagumpay ang pag-aampon. Ginusto niya iyon, ipinilit niya iyon, pero hindi niya maintindihan ang nararamdaman sa ngayon. Tama ba nagawa niya? Tama ba na pumayag siya at ipinilit pa iyon? Kaya ba talaga niya mabuhay ng walang pagmamahal? Kaya ba niya mabuhay na tila nag-iisa? Iyon ang nararamdaman niya. Ipinasundo man siya ni Mr. Artila sa tauhan nito pero ramdam niya na ang layo-layo naman ito sa kanya. Napaka-formal, napakatahimik. Gusto niyang katahimikan pero bigla yata siyang natakot. O ang nararamdaman niya ay lungkot lang dahil na rin sa nagkakahiwa-hiwalay na sila ng mga kaibigan. Sa kabila ng pinagdaanan, pinakahalagahan pa rin ang gusto ni Blake ang mga naging kaibigan sa bahay ampunan. Gusto niya mga ito.
Matagal din ang pinagsamahan nila. Mahirap na mawalay sila sa mga kaibigan dahil nasanay na siya sa mga ito. Pero umasa pa rin naman siya na magkakaroon pa rin ng komunikasyon sa mga kaibigan. Ang nakakatuwa lang kasi ay magkakaibigan pala ang mga nag-ampon sa kanila. Humanga si Blake sa ganda ng bahay ni Mr. Artilla na makarating siya roon. Nanlaki ang mga mata niya at nanabik, lalo na makitang hindi na rin basta-basta ang bahay. Napupuno ng murals ang dingding, pati na rin ang kisame noon. Humanga siya sa ganda ng paintings at pati na rin sa laki ng bahay. Para itong nasa palasyo, hindi niya maiwasang mabanggit dahil talagang palasyo ito. Napalingon si Blake na marinig ang boses. Nakita niya nakatayo si Mr. Artella, hindi kalayuan sa kanya. Ang bahay ko ay kung tawagin ay isang Italian palazzo. Ang palasyong ito ay pinagawa ng isang mayamang pamilya dito sa Italia. Ikaw ang nagpinta ng mga murals, tumango ito. And someday, gusto ko makapag-paint ka din dito. Ang East Wing ay hindi pa napipintahan na kagaya ng ganito. Umiling si Blake. Hindi ako marunong gumawa ng murals. Hindi ko pa nasusubukan. Narinig ko hindi raw madali. Ang lahat sa buhay ng tao ay hindi madali. Lagi mong tatandaan yan na magiging katulad ko ikaw. Ngayon kasama na kita. Sinalubong ni Blake ang tingin ng lalaki. Punong-puno ng determinasyon ang mukha nito. Hindi ko magagawa ang lahat ng gusto mo. Hindi mo ako pwedeng pilitin. Mapurukso itong umiti. Gusto ko at ang gusto ko, dapat gusto mo rin. Welcome to Artefela Life, anak ko. Mga kafelisidad, may bago na naman tayong kwento na susubaybayan. Mukhang nakakaawa ang naging kabataan ni Blake. Pero ngayong inampo na siya ni Mr. Artella, ano na kaya ang magiging buhay ni Blake? Sana, kahit sinabi ni Mr. Artella na walang love, sana mahalin niya at turuang magmahal si Blake. Kaya naman, abangan!